Coach Tim Cone, magpapaalam na nga muna ba sa Barangay Ginebra sa kabila nga ng pagkasunod-sunod na talo ng Barangay Ginebra at paghina ng team at sa ngayon nga mga ka-idol hindi na kayang manalo ng Barangay Ginebra sa mga season. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Painit na nga ng painit at patindi ng patindi mga ka-idol ang harapan ngayong PBA 50th season. At mapapansin natin na talagang malalakas ang mga team sa ngayon dahil na rin sa mga bagong malalakas na player. Kaya't ang malaking tanong, sino-sino nga ba ang nangibabaw at nanguna ngayong week mga ka-idol sa mga matitinding laban? Katulad na lamang ni Calvin Abueva na kinilalang 4-pointer of the week. Nandyan din naman itong si Chris Rosales mga ka-idol na kinilalang 3-pointer of the week. Patuloy pa rin namamayagpag at hindi nagpapahuli itong si Juan Gomez Diliano bilang number 1 smart mover of the week. At para naman sa impact player, nakuha yan ni Alex Stockton at Anton Asisio. At sa kabang-abangan na rookie of the week, nakuha yan from Blackwater Bossing ni Jack Cruz Dumont. At para naman sa update mga ka-idol ng PBA standing ngayong season, eto na nga't pinangungunahan niya ng TNT Tropang Giga and Lex Road Warriors na may 4 ng panalo at 1 pa lamang talo. Sinundan niya ng Magnolia Hotshots, Converge Fiber Xers, Rain or Shine na may 3 panalo at 1 talo pa lamang. At sinundan niya ng San Miguel Beermen na may 2 panalo at 2 talo. Nandiyan ang Meralco Boats na may 3 panalo at 4 na talo. Blackwater Bossing, Phoenix Super LPG, Barangay Ginebra, Tira Firma na may 1 panalo pa lamang 3 talo na. At ang pinakakulelat nga ay ang bagong team na Titan Ultra Giant na may 1 panalo at 4 na talo na mga ka-idol. Mapapansin nga mga ka-idol na unpredictable ang ngayong season. Dahil sa standing pa lang makikita nyo ng ilan sa mga malalakas na team ay kulelat ngayon. Na kung babalikan nga natin mga ka-idol ang mga nakaraang laban ngayong linggo mga ka-idol, na ipanalo nga ng TNT ang kanilang laban kontra Meralco Bolt sa score na 198. At ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi itong si Rain ng Batak na nakakuha ng 22 points, 4 rebounds, 2 assists. At syempre walang kupas at di rin papahuli itong si Gio Alalon bilang assist man of the game. At kinilala naman itong si Henry Galinato bilang rebounder of the game. At sa kabilang laban naman mga ka-idol, tinalo ng NLEX ang Blackwater Bossing sa score na 99-88. Nang naging best player of the game dyan nga mga ka-idol ay walang iba kundi ang kanilang consistent player na si JB Bayo na nakakuha ng 23 points, 6 rebounds. At syempre hindi na nagpahuli itong si Robert Bolick bilang assist man of the game. At kinilala naman itong si Junel Policarpio bilang rebounder of the game. At sa inabangang laban nga ngayon mga ka-idol sa Dubai ng Barangay Ginebra at SMB, naging matagumpay nga ang laban na ito at sobrang dami nga mga kababayan natin ang nag-abang sa matinding laban ng SMB at Barangay Ginebra. Marami man na nag-celebrate dahil sa pagkapanalo ng SMB kontra Barangay Ginebra pero mas marami ang nalungkot mga ka-idol dahil alam naman natin na mas maraming fans ang Barangay Ginebra. Nang ilang mga fans nga mga ka-idol ng Barangay Ginebra ay tila hindi natuwa. Lalo pa nga at ang score ng Barangay Ginebra at SMB hindi nagkakalayo dahil tinalo lang naman ng SMB sa score na 83-81 ng Barangay Ginebra. Ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi kanilang big man na si Junmar Fardo na nakakuha ng 17 points, 6 rebounds, 5 assists at 4 blocks. So kung babalikan naman natin mga ka-idol ang mga naging performance ng ilan sa mga star player ng Barangay Ginebra katulad ng Jeremiah Gray, nakakuha ng 0 points lang, 2 rebounds within 10 minutes playtime. Habang nakakuha naman si Sonny Steele ng 1 point, 3 rebounds within 11 minutes. At si Nard Pinto naman ay nakakuha ng 2 points, 2 rebounds within 10 minutes. Habang si Jason David naman ay nakakuha ng 5 points, 2 rebounds within 10 minutes. At si Norbert Torres naman ay nakakuha ng 6 points, 3 rebounds, 2 steal. Habang ito namang si Troy Rosario ay nakakuha ng 6 points at 6 rebounds. Stephen Holtz naman ay nakakuha ng 9 points, 7 rebounds at 4 assists. At itong si Scottie Thompson ay nakakuha ng 15 points, 9 rebounds at 7 assists. Sasabi din naman talaga nating malaking naiaambag nitong si RJ Abarientos na nakakuha ng 17 points, 7 rebounds at 4 assists. At pinangunahan naman niya ni Japet Aguilar na nakakuha ng 20 points, 12 rebounds at 3 assists. Pagkatalo nga ng Barangay Ginebra, tila ang ilan sa ating mga fans ay sinisisi kay Coach Tim Cone na dahil nga sa hindi epektibong coaching style na pinakita ni Coach Tim Cone during sa laban ng Barangay Ginebra kontra SMB. Pero ang sagot nga ni Coach Tim Cone, I think that we were a little bit behind in terms of our preparation to begin the conference. But that's really by design. So I think we just got up to a slow start. But you know, we're not ready to panic yet.
still got a lot of tournament left to go. And we're just still getting our feet underneath us. And I think that we were ready to play at full power right now. The only problem is that we got a powerful opponent in front of us. But we're getting back to where we want to be. Marami man sa ngayon mga ka-idol ang nagagalit at nambabash kay Coach Tim Cone dahil nga sa sunod-sunod na pagkatalo na ng Barangay Ginebra. Pero sabi nga, magtiwala lang tayo sa sistema ng Coach Tim Cone o ni Coach Tim Cone. May mga ilan nga nagsasabi na dapat magpahinga muna itong si Coach Tim Cone. Umalis muna sa Barangay Ginebra nang sa ganoon naman mabigyan ng pagkakataon ng ibang coach. Pero sa mga nambabash na ito, alam nyo ba nitong si Coach Tim Cone ang winningest PBA coach at highest paid coach in the Philippines with 1.3 million per month. Na kung titingnan natin napatunayan at na-achieve na ni Coach Tim Cone, hindi na natin mabilang sa sobrang dami mga ka-idol na patunay na itong si Coach Tim Cone ang winningest PBA coach in the history. Nakita man natin na malungkot siya sa naging matinding laban kontra SMB at inabangang laban mga ka-idol, pero hindi pa huling lahat. Alam natin na babawi ang Barangay Ginebra, lalong-lalo na itong si Coach Tim Cone. At sa mga nagsasabing magre-resign na itong si Coach Tim Cone, hindi po iyon totoo mga ka-idol. Dahil kailangan ng Barangay Ginebra itong si Coach Tim Cone. At masasabi nating isa nga itong si Coach Tim Cone sa may sobrang malasakit sa kanyang mga player. Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit ang sinasabing itong si Coach Tim Cone ay mawawala sa Barangay Ginebra. Ngunit kung kayong tatanungin ko mga ka-idol sa pagkakataong ito, papayag ba kayo kung sakali na magpahinga muna itong si Coach Tim Cone at mabigyan ng ibang opportunity ang ibang coach na mag-coach naman sa Barangay Ginebra? Kung ano man yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.